Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Marivic. Nakatira dito sa Negros Occidental. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo, Kuya Bari, ay hindi ito nangyari dito sa Negros, kung hindi sa Cotabato, kung saan ako naninirahan po noon, kasama ang aking mga magulang. Bali, ang karanasan kong ito ay edad 15 anyos pa lang ako at nangyari ito dekada 80. Itong mga panahong ito ay kasalukuyang naglalako kami ng aking ina ng mga panindang mga pamaypay, sombrero, bayong at kung ano-ano pang mga kapritsyo sa katawan. Tinatyaga namin ng aking ina ang paglalako kahit saang baryo kami mapadpad, Kuya Bari, para lamang makabenta kami at pag uwi namin sa bahay ay may pera na kaming maiuuwi at may pambiling bigas at ulam na rin. Hindi ko na lang po babanggitin pa ang baryong napuntahan namin sa kadahilanang magpasa hanggang ngayon ay naroroon pa rin ang iba pang mga nakatira dito. Noong araw na napadpad kami ng aking ina sa baryong iyon. Isang araw, habang naglalako kami ng aking ina ng mga paninda, ay kakaunti pa lamang ang aming nabenta. Kung kaya sinabi ko pa sa aking ina na pumunta pa kami sa ibang baryo para naman madagdagan pa ang aming kikitain. Nay, bakit hindi natin subukan pumunta dun sa baryong may fiesta? Para naman marami tayong mapagbentahan doon. Tsaka makifiesta na rin tayo para meron na rin tayong maiuwing pagkain sa bahay. O di ba? Nakabenta na tayo doon, mabubusog pa tayo sa mga pagkain, Nay. Suhestyon ko sa aking ina. Hindi ko kasi kabisado ang baryong iyon, anak. Isa pa, hindi pa tayo nakakapunta doon. Tsaka wala tayong kakilala doon. Nakakahiya namang makifiesta na lang tayong bigla-bigla. Wika ng aking ina. Ay sus naman ang aking nanay. Sayang rin yung kikitain natin doon, Nay. Malay mo, marami ang bibili sa mga paninda natin doon. Tsaka makakatipid na rin tayo ng pagkain kung makikifiesta lang tayo. Wika ko sa aking ina. Tsaka isa pa, Nay, bawas gastusin pa iyon sa pagkain. Malay mo, yung maakyatan nating bahay ay mabait, tapos magpauwi ng pagkain sa atin. Nangangarap kong wika sa aking ina. Hindi nga naglaon ay napapayag ko ang aking ina at agara na kaming naglakad papunta sa baryo kung saan may fiesta. Makalipas ang mahigit 1 oras ay dumating na kami sa baryong pupuntahan namin. At pagkapasok pa lang namin, Kuya Bari, ay nagtataka kami ng aking ina. Dahil fiesta ang baryong iyon, pero bakit wala man lang kaming nakikitang may mga bisita ang kabahayan? Mayroong mangilan-ngilan rin kaming nakikitang mga nagluluto ng pagkain at nagkakasiyahan sa may bakuran ng kanilang kabahayan. Ngunit ni isang tao sa daanan ay wala naman kaming nakikita. Bagkus ay nasa bakuran ng kabahayan lang ang mga ito at pawang nakatingin lang sa amin ng aking ina. Nay, akala ko ba may fiesta dito? Bakit wala man lang tayong nakakasalubong ng mga taong naglalakad dito? Tanong ko sa aking ina. Medyo nakaramdam na rin ako ng kaba ng mga sandaling iyon dahil kakaiba kung makatingin sa amin ang mga taong naroroon. Isa pa, para bang may nag-uutos sa akin
na wag na kaming tumuloy ng aking inang maglako sa baryong iyon. Nay, wag na kaya tayong tumuloy magbenta dito. Doon na lang tayo sa ibang baryo, doon tayo maglako ng mga paninda natin. Wika ko sa aking ina. Ay nako, ayan ka. Nandito na tayo anak. Samantalahin na natin. Baka doon sa unahan ay may bibili naman siguro. Tugon nito sa akin. Kahit nakaramdam ako ng kakaiba, ay hindi ko na lang inintindi pa yun. Batid ko kasing nais lang makabenta ng aking ina. Kung kaya, ninais pa niyang pumunta pa kami sa dulo ng baryo. Kaya naman, naglakad pa kami hanggang sa tuluyan na naming narating ang gitna ng baryo. Kakaiba naman ang mga tao dito, Nay. Biruin mo naman, tinan mo, mag-aalas 4 na ng hapon, pero wala pa rin tayong nakakasalubong ng mga tao dito sa labas. Reklamo ko sa aking ina. Liblib na kasi ang baryong iyon, Kuya Bari, at hindi na sementado pa. Isa pa, ang mga kabahayan doon ay gawa lamang sa mga anahaw at kawayan. Kung magawi ka sa baryong iyon, ay aakalaing mong malapit lang iyon sa palengke. Dahil na rin sa malansang amoy na malalanghap mo sa buong paligid. Amoy malansang parang dugo kasi iyon, Kuya Bari. At nakikita kong maraming langaw rin ang nagliliparan na para bang malapit lang iyon sa kulungan ng mga manok. Idagdag mo pa ang naglalakihang mga puno at sagingan ang nasa gilid ng daanan. May mga maisan rin, ngunit wala ka talagang makikitang mga taong naglalakad-lakad sa kalsada, kung hindi kaming dalawa lang ng aking ina. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Maya-maya pa ay bigla na lang kumulimlim ang buong paligid at para bang uulan. Naku po, inay, mukhang aabutan pa yata tayo ng ulan. Kamalas naman natin. Kanina pa tayo naglalakad pero wala man lang lumalapit sa atin. Kapag naman inalok naman natin, nakatitig lang ang mga iyon na para bang kakainin tayo. Reklamo ko sa aking ina. Ay nay, umuwi na lang tayo. Aya ko sa aking ina. Nakailang hakbang pa lang kami ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Noong bigla na lang bumuhos bigla ang ulan. Kung kaya patakbo na kaming sumilong ng aking ina sa may puno ng saging. Nagtataka ako sa mga tao doon dahil wala man lang nag-aya sa aming sumilong sa kanilang bahay. Kaya tuloy ang tingin ko sa kanila noon ay para silang mangyan. Yun po bang mga nakatira sa liblib na bundok na bibihira lang makakita ng mga dayo? Ganoon na ganoon sila sa mga oras na iyon, Kuya Bari. Kaya naiinis talaga ako ng mga sandaling iyon. Ay nako iha, wag kang magreklamo anak. Natural, hindi tayo kakausapin ng mga iyan. Hindi naman kasi tayo kilala Saad ng aking ina. Makalipas lang ang mahigit 2 oras ay huminto na ang ulan, kung kaya nagmadali na kaming maglakad palabas ng baryong iyon dahil sa nabasa na rin kami at maggagabi na. Habang naglalakad kami ay may nararamdaman akong kakaibang presensya sa paligid.
Yung bang pakiramdam mo ay may nakatingin at nakasunod sa iyo? Kung kaya, lumingon-lingon ako at tumingin ako sa paligid. Subalit, wala naman akong nakitang tao o kung ano pa mang na naging sanhi sa nararamdaman kong presensya. Nay, may dala ka bang ilaw? Tanong ko sa aking ina. Dahil siya ang palaging nagdadala ng ilawan namin. Minsan kasi ay ginabi na kami sa daanan pauwi sa bahay pagkatapos naming maglako ng mga paninda. Kaya ito na nga, kinuha naman kaagad ng aking ina ang pang-ilaw na nasa loob ng kanyang bayong at agad na ibinigay ito sa akin. Bilisan na nating maglakad, anak. Wika ng aking ina at halos ay kalad-kari na ako nitong maglakad. Kaya naman, imbis na magreklamo pa ako, ay sumunod na lang ako sa kanya at nagmadali na ring maglakad. Makalipas lang ang ilang sandali, ay nagulat na lang ako nang may narinig kaming kaluskos sa gilid ng daanan. Kasunod noon ay mahihinang huni ng wakwak na tila ba nasa malapit lang iyon. Hanggang sa hindi sinasadya ay bigla kong natapatan ng ilaw ang isang lalaking nakatayo sa gilid ng daanan. Namumula ang mga mata nitong namumugtong nakamulagat. Matalim na nakatitig iyon sa amin at walang humpay ang pagtulo ng laway nito. Habang naririnig kong naglalabas ito ng boses na tila ba sumisinghap-singhap iyon. Nakita ko rin ang mahahabang mga kuko nitong matutulis. Kung kaya, mabilis na akong hinatakpa ng aking ina bago pa makakilos ang lalaki. Anak, aswang iyon. Tumakbo na tayo. Rinig kong sigaw sa akin ng aking ina at mabilis siyang tumakbo. Kumaripas na rin ako ng takbo at hinabol ang aking ina. At habol hininga pang humahangos ako sa kadahilanang tila ba nabingi na ako sa lakas ng kabog ng aking dibdib na parabang nagtatambulan iyon. Maya-maya pa'y marami na ang humahabol sa amin at may naririnig na rin kaming mga pagpagaspas ng pakpak. Kung kaya, mas lalo pa naming binilisan ng aking ina ang pagtakbo. Tulong! Tulungan niyo po kami! Hinahabol po kami ng aswang! Sigaw ng aking ina nang malapit na kaming makarating sa bungad ng baryo. Anak, bilisan mo ang pagtakbo. Magmadali ka! Sigaw pa sa akin ng aking ina. Ito na, Nay, nagmamadali na po akong tumakbo. Sagot ko sa kanyang maluha-luha pa. Mabuti na lang at bago pa ako madakot ng aswang ay nakalabas na kami sa baryong iyon. At may nakita kaming mga taong nasa gilid ng daanan na tila ba may inaabangan. Diyos ko, kamunti ka na tayong makain ng aswang, anak. Mangiyak-ngiyak na wika ng aking ina nang tuluyan na kaming makalapit sa mga tao. Tinanong naman kaagad kami ng isang matanda kung ano ang ginagawa namin sa baryong pinasukan namin. Sinabi ko namang nagtitinda lang kami sa baryong iyon dahil nabalitaan naming may fiesta umano sa baryong iyon. Ha? Ano? Fiesta? Bulalas na tanong ng isang matanda. Fiesta kamo ng mga aswang. Segunda pa ng isa pang lalaki. Hindi nyo ba alam na baryo ng mga aswang yang pinasukan nyo?
Naku, pasalamat kayo't hindi kayo ang naging handa sa kanilang fiesta. Wika pa ng matanda. Namutla naman kami ng aking ina nang marinig namin ang sinabi ng matanda. At magmula nga noon, Kuya Bari, ay hindi na kami naglalako pa ng mga paninda. Sa halip ay nagtsatsaga na lang kami ng aking ina na magtinda sa labas ng aming bahay. Magpasa hanggang ngayon, hinding-hindi po namin malilimutan ang karanasan na ito, na minsang muntik nang mabingit ang aming buhay dahil lang sa fiesta sa baryo ng Aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Marivic. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan? Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon Bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon Bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Isang mapagpalang araw po sa inyo, mga kasundo, at sa ating butihing narrator na si Kuya Bari. Bago ko po simulang ibahagi ang aking karanasan, nais ko munang ipakilala sa inyo, ako nga po pala si Jonathan. Tubong Mindanao at kasalukuyang naninirahan dito sa Parañaque. Sa ngayon po ay gwardiya ako ng isa sa mga establishmentong hindi ko na babanggitin dahil hindi naman dito magaganap ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo kung hindi sa lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki. Nangyari po ito dekada 80 at ang edad ko noon ay 16. At itong mga panahong ito, Kuya Bari, ay kasalukuyang sumama ako sa aking mga kaibigang dumalo ng isang kasalang nagaganap sa isang liblib na baryo. Siya nga po pala, hindi ko na po babanggitin pa ang baryo kung saan ako dumalo ng kasal. Dahil dito iikot ang aking karanasang ibabahagi at bilang respeto na rin po sa mga nakatira sa baryong iyon. Bale, itong mga panahong ito ay inanyayaan ako ng aking kaibigang si Allen na pumunta sa isang liblib na baryo. Dahil sa kasal umano ng kanyang kuya at doon gaganapin sa bahay ng babae, kung saan iyon nakatira sa liblib na baryo at malayo sa kabihasnan. Kaunting paliwanag ko lang po sa lugar ng babaeng mapapangasawa ng kuya ng kaibigan ko. Ang bahay pong pinuntahan namin ay malapit na iyon sa palayan. May madadaanan ka ring mga niyugan at talahiban bago mo ito marating at malawak na lupaing
may mga piniyahan. Mabibilang mo lang rin ang mga bahay na naroroon at pawang may kalayuan pa iyon. Habang naglalakad na kami ng aking mga kaibigang sina Maki at Allen, ay may napansin akong isang babaeng hindi naman katandaan at sa tansya ko ay nasa 40 mahigit lang ito. Nakatayo po ito sa gilid ng daanang hindi kalayuan sa amin at masamang nakatitig sa amin. At hindi inaalis ang mga titig nito. Noong una, hindi ko na lang iyon pinansin dahil sa aking buong akala ay nagpapahinga lang ito sa gilid ng daanan at tumitingin-tingin lang sa mga nagpaparaan ng tao. Subalit, pagkalagpas namin sa babae ay nasipat kong matalim na itong nakatitig sa amin. At napapansin ko ring tila buhaghag ang buhok nitong nakabagsak sa balikat. May naaamoy na rin akong kakaibang amoy na nagmumula sa babae. At para bang amoy putok o kaya'y hindi naliligo ng isang buwan. Ganoon na ganoon po ang naamoy ko, Kuya Bari. Maging ang mga kaibigan kong sina Allen at Maki ay napatakip na rin ng kanilang mga ilong. Ano ba yan? Grabe, anong amoy yun? Ang baho naman. Reklamo ni Maki. Kung kaya, bahagya ko itong siniko sa tagiliran at sinabing maglakad na lang kami at huwag na siyang mag-ingay pa. Saka ininguso ko ang babaeng naglalakad na nakasunod na sa amin. Nang mga oras na iyon, Kuya Bari, kahit na katanghali ang tapat pa lamang at katirikan ng araw, ay nakaramdam ako ng kaba sa dibdib. Dahil hindi maalis-alis sa gilid ng paningin ko ang presensya ng babaeng nakasunod sa amin. Ako po, tara na mga pre, bilisan na natin ang paglalakad. Wika ko sa mga kaibigan ko at nagmadali ng maglakad. Nakahinga lang po ako nang maluwag nang masipat kong lumihis ng landas ang babae at pumasok ito sa isang maliit na daanang papasok sa naglalakihang talahiban. Huy, ano yun? Grabe ha, kinabahan ako doon sa babae ha. Bulalas na wika ni Allen nang tuluyan ng hindi makita ang babae. Maging ako man ay kinabahan na rin dahil sa dayo lang kami sa baryong iyon at wala pang gaanong kapitbahay. Pagkatapos, bigla-bigla na lang may tumitidig sa inyo ng masama at ang masakla pa ay sinundan ka pa nito. Sino ba naman ang hindi kakabahan kung ganoon ang magiging sitwasyon mo? Ilang minuto lang ang lumipas ay dumating na kami sa bahay kung saan gaganapin ang kasal. Agad naman kaming pinapasok ng ina ni Allen at inasikaso. O mga iho, bakit ngayon lang kayo? Kanina ko pa kayo hinihintay. Akala ko tuloy hindi na kayo makakapunta dito, anak. Tanong ng ina ni Allen na kasalukuyang tumutulong sa pag-aasikaso sa mga bisita. Naku nay, pasensya na po. Medyo natagal lang po kami. Ito si Maki kasi may ginawa pa sa bahay nila eh. Pagdadahilan ni Allen sa kanyang ina. O siya, sige, magsikain na kayo. At maya-maya lang tulungan niyo akong mag-asikaso sa mga darating na bisita. Wika sa amin ni Tia Norma, ang ina ni Allen. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo
upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kung kaya, agara na kaming nagsikain at pagkatapos ay may nakita kaming buraghak sa kusina. Palihim na kinuha iyon ng kaibigan kong si Allen at agad na pumwesto na kaming tatlo sa isang maliit na kubong hindi kalayuan sa bahay at kaagad na nag-inuman. Ang buraghak po, Kuya Bari, iyon po ay yung tubang hindi pa nabuburo at manamis-namis pa iyon. Balik po tayo sa kwento. Pagkatapos po naming pumunta doon sa kubo ay kumuha ng pulutan at agad na kaming nag-inumang magkakaibigan. Makalipas lang ang ilang oras at sumapit na ang dilim ay nagkakasiyahan na kami nang biglang lumapit si Tia Norma at inutusan kami nitong bumili sa tindahan ng maiinom. Dahil kinulang umano ang alak at nais pang humirit ng alak ang mga bisita ng ikakasal. Nay, hindi ko ba pwedeng iba na lang ipabili nyo? Hindi ko na kasi alam yung tindahan dito eh. Isa pa, tingnan nyo, madilim na po. Reklamo ni Allen. Wala na kaming nagawa pa nang ipinagpumilit sa amin ng ina ni Allen na bumili na umano kami ng alak at wag nang magreklamo pa. Dahil ayon sa ama ng babaeng ikinasal ay may bukas pang tindahan sa tawid ng tulay. Naisip kong medyo may kalayuan ang tindahan mula sa bahay nila. Kaya naman nagdala kami ng flashlight para magsilbi itong liwanag sa daanan. Noong dumaan na kami sa may niyugan, naramdaman kong may kumakaluskos sa talahiban sa gilid ng aming dinadaanan. At may maliit at maitim na ibon rin akong nakikitang lumilipad at dumaan ito sa gawin namin. Noong unay, hindi ko na muna pinansin iyon. Hinayaan at pinakiramdaman ko na lang muna. Baka kasi mga ligaw na hayop lang ang kumakaluskos sa gilid ng daanan. Hanggang sa lumipas ang ilang minutong paglalakad namin, ay tuluyan na kaming nakarating sa tindahan. Kung kaya, kaagad na kaming bumili ng alak, pagkatapos ay naglakad agad pabalik sa bahay. Noong nasa parting niyugan na ulit kami, nakaramdam na naman ako ng kakaibang presensya, Kuya Bari. Para bang may taong nakasunod na sa amin. Kaya lang, sa tuwing lilingon ako sa aming likuran, wala naman akong nakikitang tao. Bagkus ay isang malaking aso na kulay itim ang nakita kong nakasunod sa amin. Naririnig ko ang pagsinghap ng hininga nito habang nananatiling nakasunod ito sa amin. Hanggang maya-maya pa, naramdaman kong biglang nag-iba ang klema ng simoy ng hangin. Bigla itong umalinsangan at nakaamoy na rin ako ng kakaibang mabahong amoy. Yun po bang parang amoy imburnal na may nakaimbak na matagal na at nabubulok na patay na hayop? Ganoon na ganoon po ang aking naamoy ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Naku, tol naman! Ang bango mo naman! Anong klase bang pabango yung ginamit mo? Pabiro pang tanong sa akin ng kaibigan kong si Maki at nagtawanan pa sila. Naku mga tol, magseryoso nga kayo mga pre. Kanina ko pa talaga napapansin yung aso na sumusunod sa atin.
Tugon ko sa mga ito. Kaya mabilis naman nilang nilingon ang aso na tinutukoy ko. Nilingon ko naman ulit ang aso na nakasunod sa amin. Subalit, sandali kaming naistatwa ng aking mga kaibigan sa kinatatayuan at hindi kami makagalaw dahil sa isang babaeng nanlilimahid ng langis at umaalingasaw na aming nakita. Napasinghap ako nang maamoy ko ang napakabahong amoy nito na sa tingin ko ay dahil iyon sa langis na pinapahid nito. Amoy malansang dugo iyon na amoy pinaghalong nabubulok na basura at patay na hayop. Nakadapa ang babae sa lupa habang itinutukod nito ang mga braso at dahan-dahang gumagapang papalapit sa amin. Nang malapit na ito sa kinaroroonan namin, ay naririnig ko na ang bawat paghinga nito na tila ba naghahabol at parang may halak o plema ito sa dibdib. Tol, aswang yan! Tol, aswang yan! Tara na, tumakbo na tayo! Sigaw ni Allen at kinabahan na ako ng mga sandaling iyon. Hindi namin alam kung tatakbo ba kami o hindi. Halos panawa na ako ng ulirat at kulang na lang ay maihina ako sa short ng tuluyan ko ng masilayan ang buong kaanyuan ng aswang. Dahil sa isipin nyo na lamang po kung gaano kapangit ang pagmumuka ng nilalang na iyon. Pulang-pula ang mga matang dilat na dilat. Kulubot ang muka at marami ang mga mahahabang ngipin na nakausli sa bunganga nito. Parang mukha ng kambing ang hitsura ng aswang at tumutulo ang mga malalapot na laway nito sa lupa. At tila ba hindi maputol-putol iyon. Mahahaba ang matutulis nitong kuko na bumabaon sa lupa. Kung kaya, mabilis pa sa 4:00 kaming nagtatakbo patungo sa bahay habang humihingi ng tulong. Mabuti na lang at bago pa kami maabutan ng aswang kuyabari ay nakarating na kami sa bakuran ng bahay at mabilis na kaming humingi ng tulong sa mga taong naroroon. Subalit, noong lingunin ko ang nilalang ay natanaw kong nasa di kalayuan na ito at nakita ko iyong babaeng nakasunod sa aming kaninang tanghali. Mabilis naman iyong hinabol ng mga tao. Subalit, mabilis nakatakas ang aswang. Kung kaya, hindi nila nahuli ito. Magmula po noon, ay hindi na ako muling sumama pa sa mga kaibigan ko dahil sa malaking trauma na aking naranasan nang dahil lang sa isang kasalan sa liblib na baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Jonathan. Bago ko po simulang ibahagi ang kwentong ito, nais ko po munang bumati ng isang magandang araw sa iyo, Kuya Bari, at sa lahat ng walang sawang nakikinig at sumusuporta sa channel nyo. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Alan. 52 anyos sa kasalukuyan at naninirahan po dito sa probinsya ng Negros. Kasama ang aking asawa at 2 anak. Ang karanasang ibabahagi ko po ay nangyari sa probinsya ng Palawan. Gaya po ng ibang sender nyo sa channel, ay hindi ko na po rin ibabahagi ang eksaktong lokasyon kung saan po nangyari ang karanasang ibabahagi ko
bilang respeto na rin po sa mga naninirahan sa baryong iyon. Nagsimula po ang karanasang ito matagal ng panahon nang nakakalipas at ang edad ko nung mga panahong iyon ay 23 anyos pa lamang po ako. Ako po ay lumaki sa poder ng aking mga lolo at lola na tawagin na lang natin sa pangalang Lola Norma at Lolo Pando. Sabi pa nga ng aking Lola Norma, nung pinanganak po ako ng aking ina, ay palaging nag-aaway ang aking mga magulang at noong magdadalawang buwan na ako ay tuluyan ng naghiwalay sila, itay at inay. Kaya naman iniwan ako ng aking nanay para mga tulong sa Maynila. Sabi ni Lola Norma noong mga unang buwan nito sa Maynila, parati itong nagpapadala ng sulat at pera. 3 buwan din itong nagpapadala ng sulat at noong mag-iisang taon na ito sa Maynila ay hindi na ito nagpadala pa ng sulat muli. Ang huling padala nito ng sulat ay nagsabi ito kay Lola Norma na hindi na siya uuwi dahil nakatagpo na ito ng asawa at meron na silang 2 pang anak. Nang mamaalam ang aking lolo at lola ay hinabili nito ang kahuli-hulihang sulat ng aking nanay kung saan nakasulat ang address nito. At dahil nga sa pagkasabik kong makita ang aking ina, ay agad akong namasukan bilang kargador sa isang tindahan sa bayan ng Palawan. At nang makaipon ng pera, ay agad akong lumawas ng Maynila upang hanapin ang aking ina. Ngunit sa kasawiang palad, hindi ko po nahanap ang aking ina dahil na rin nagbago na ang lugar at ang mga kabahayan. Sabi nga nila, mahirap hanapin ang ayaw magpahanap. Kaya naman Kuya Bari, naghanap na lang ako ng mapapasukan. Makalipas lamang ng 1 linggong paghanap ng trabaho, ay agad naman akong nakapasok bilang boy sa isang mayamang pamilya. Dito ko rin po nakilala ang aking napangasawa na tawagin na lang natin sa pangalang Jovi. Si Jovi po ay kasambahay sa bahay na iyon at ulila din sa pamilya, kaya naman agad kaming nagkapalagayan ng loob. Noong nakaipon kami ng kaunting pera, nagkasundo kaming umalis na sa pinagtatrabahuhan at umuwi na sa lugar ng Masbate kung saan ito lumaki at doon na rin manirahan. Mag-aalas 3 na nang makarating kami sa bayan ng Masbate at ang buong akala ko ay doon na natatapos ang aming biyahe. Kaya naman nagulat ako nang sabihin ng aking asawa na kakailanganin pa naming sumakay ng habal-habal upang makarating sa tampalan ng mga bangka. Pwede ba tayong magpalipas muna ng gabi dito at ipagpabukas na lang natin ang pag-alis? Tanong ko sa aking asawa. Agad naman itong tumingin sa akin at ngumiting nagwika ng, "Naku, mahal kong asawa, delikado ang magpalipas ng gabi dito. Kaunting hintay na lang at dadating na ang bangka na masasakyan natin." Makalipas lang ng kalahating oras ay may natanaw kaming bangka sa di kalayuan sa pantalan. Kaya naman agad akong napangiti dahil sa makakasakay na kami. Magdidilim na din kasi ng mga oras na iyon, kaya naman
nagmadali na kami at sumakay sa bangka. Makalipas lang ng ilang minuto ay nagtanong ako sa aking asawa kung malayo pa ba ang baryo nila. Agad naman itong nagwika ng, hindi naman, malapit na tayo. Noong lumingon-lingon naman ako sa paligid ay may natanaw akong isang baryo na parabang may fiestahan sa dami ng ilaw at may mga narinig pa akong nagkakantahan. Hindi ko naman iyon pinansin pa at nang makarating na kami sa pangpang ng baryo kung saan lumaki ang aking asawang si Jovi, ay agad naman kaming naglakad papunta sa isang bahay sa di kalayuan sa dagat. At agad nagwika si Jovi ng, "O mahal, andito na tayo. Ito ang bahay ng mga magulang ko noong nabubuhay pa sila, tatay at nanay." Ang bahay po nila iyon, Kuya Bari, ay tipikal na bahay ng mga tao sa probinsya na may silong at may mataas na parte ng bahay kung saan kami matutulog at may maliit na bakuran. Doon ay mapayapa kaming namumuhay. Ako ay nangingisda at paminsan-minsan ay nagtitinda din ng mga huli kong isda sa bayan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Makalipas ang isang taong pagsasama namin ni Jovi, ay biniyayaan kami ng isang anak. Nang pinagbuntis niya ang panganay naming anak, ay parati itong naghahanap ng inihaw na bituka ng baboy. At tuwing umaga ay nagpupunta ito sa maliit na palengke doon sa baryo naming iyon. Isang araw, noong papalaot na ako, ay naghabili ng aking asawa na kung gusto ko raw ba ng inihaw. Ibinida pa nito na napakasarap ng inihaw na bituka ng baboy na tinitinda ng isang matandang lalaki doon sa palengke tuwing hapon. Noong tignan ko naman ang aking asawa sa kanyang mga mata, ay tila ba sarap na sarap siya sa inihaw na iyon. Kaya naman, nagwika ako sa kanya na bilhan na rin niya ako at dalhin na lamang sa bahay. Baka kasi gabihin ako sa pag-uwi. O sige Alan, dadalhan na lang kita mamaya. Magdidilim na nang makauwi ako sa bahay. At pagpasok ko nga sa bahay ay agad na akong nakaamoy ng masarap na inihaw. Kaya naman agad akong nagtungo sa mesa kung saan kami kumakain. At doon nga'y nakita ko ang aking asawa na naghahain na ng pagkain. Kaya naman agaran akong umupo at noong kakain na sana ako ay napansin ko na walang sausawan ang inihaw na dala ng aking asawa. Kaya naman agad akong nagtanong dito kung nasaan ang sausawan ng inihaw na dala niya. Baka kasi nailagay lang niya ito sa isang plastik. Sumagot naman siyang wala umanong sausawan ang binibentang inihaw ng matanda. Ngunit masarap pa rin daw kahit wala itong sausawan. Kaya lang ay hindi ako nakukontento kapag walang sausawan. Kaya nanghingi na lamang ng kalamansi. Inabot naman ni Jovi ang kalamansi at agad ko itong piniga sa inihaw na bituka ng baboy. Maya-maya pa'y parehas kaming nagimbal
sa nakita namin. Dahil agad na nagbago ang wangis ng inihaw na bituka ng baboy at naging isa itong bituka ng kung anumang hayop na hindi ko maintindihan. At ang kaninang masarap na amoy ng inihaw ay bigla na lamang itong naglabas ng masangsang na amoy na para bang amoy na bulok ng hasang na isda na nabubulok. Sandali ko pang tinitigan iyon hanggang sa walang ano-ano ay napansin kong tumitibok pa iyon at may mga nakabalumbon na buhok ng tao at nangingitim na dugo sa paligid. Kaya naman agad naming itong itinapon sa labas ng bahay. Subalit bigla na lang kaming nakarinig ng huni ng ibong nasa taas ng aming bubungan na tila ba paikot-ikot lang ito. Agad na akong kumuha ng buntot ng pagi na binigay sa akin ng aming kapitbahay nang malaman nito na nagdadalang tao ang aking asawa. Hindi po talaga ako naniniwala sa mga ganitong nilalang Kuya Bari. Bilang respeto na lang sa kapitbahay namin, ay tinanggap ko na lamang kahit na hati ang aking paniniwala sa mga ganitong nilalang. Noong makuha ko na ang buntot pagi ay agad ko namang tinabihan ng aking asawa at parehas kaming nakaramdam ng pangingilabot at nakiramdam sa paligid. Nang may bigla na lamang bumagsak sa aming bubungan at nakita ko pa na pilit itong minubuklat ang aming pawid na bubungan. Tila parang galit na galit itong pilit buksan ang pawid. Kaya naman, noong matanaw ko na ang kamay nitong may naghahaba ang kuko na papasok sa butas ay kaagad kong hinampas ng buntot ng pagi. Agad itong umangil ng napakalakas at mabilis na lumipad papalayo. Dahil sa takot ng aking asawa ay napayakap na lang ito at umiyak dahil na rin sa pag-aalala sa aming magiging panganay na anak. Maya-maya'y nagsuka ang aking asawa. Hindi ko alam ang aking gagawin. Takot na takot kaming dalawa noong mga sandaling iyon. Naghintay na lang ako ng mag-umaga para dalhin ang aking asawa sa isang manggagamot. At hindi nga nagtagal, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad kaming pumunta sa isang kilalang manggagamot sa isla na yun at pinatingin ang aking asawa dahil na rin sa walang tigil nitong pagsusuka. Noong matignan siya ay wala namang kaming dapat ikabahala umano dahil ang mga sinuka ng aking asawa ay ang mga nakain niyang inihaw na bituka ng tao. Kaya naman nang hindi pa nakakapanganak ang aking asawa ay nagkasundo kami na manirahan na lang sa Palawan doon sa bahay ng aking lolo at lola. Magmula po noon, Kuya Bari, ay hindi na muli kaming tinambangan pa ng aswang. Naging isang malaking leksyon para sa aking asawa ang pagbili ng bituka ng baboy. Magmula po noon ay hindi na siya kumakain pa ng inihaw na bituka o ang tinatawag nating isaw. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aming email. Kumagalang, Alan. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan? Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang.
Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito kapatid ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.